LNPOV. Hindi ako pinayagan ni Dexter na pumunta sa burol, at libing ni Papa. Isang araw lang nila si Papa ibinurol, at pagkatapos ay inilibing kaagad. Si Kuya Oliver ang umasikaso ng lahat. Masyado pa daw akong mahina. Sa bagay totoo naman. Minsan nga kahit ako ay nagtataka, dahil bigla-bigla na lang akong naiyak. Gabi-gabi ay napapanaginipan ko ang lahat ng nangyari, tapos kapag nagigising ako ay iyak ako ng iyak. Napatawad ko na si Papa pati na rin si Ate Karen. 3 araw na ang nakakalipas simula nang mangyari ang insidente. Si Ate Karen ay nasa ICU pa din, pero sabi naman ni Dexter ay stable na si Ate Karen. Si Eva at Ate Monica ay nakakulong na daw. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na kaya nilang gawin ang lahat ng iyon. Kailan ka ba daw pwedeng umuwi? Tanong ni Jordan. Di ko alam kay Dexter. Sabi kasi niya mas mabuti na dito muna ako. Para nababantayan niya daw ako. Di naman ganun kalala ang kalagayan ko, kaya siguro lalabas na ako sa susunod na mga araw, sabi ko. Di malala. Halos kada makakatulog ka nananaginip ka, at nagsisisigaw. Physically hindi ka malala, pero mentally at emotionally oo. Trust me, mahirap labanan ng ganyan, kung wala kang guidance, sabi ni Jordan. Dami mong alam. Teka, asan ba si Alex? Tanong ko sa kanya. Pinuntahan si Jack. Magbibigay kasi si Jack ng testimonya. Isa siya sa magiging witness. Hindi siya makakalaya agad, pero mapapabilis ang bilang ng araw ng kanyang paglaya. Ikaw, aminin mo nga sakin kung talagang napatawad mo na si Jack. Tanong ni Jordan. Napatawad ko na siya, pero meron pa din sa puso ko na pag-aalala, kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ng buo. Nakikita ko sa kanya na sincere siya, pero yung doubt ko nangingibabaw. Ang maganda lang ay hindi na ako galit sa kanya. Tinitignan ko na lang sa kanya yung mga panahon na inalagaan niya ako kasama si Alex. Ewan ang hirap i-explain, paliwanag ko sa kanya. Natigil kami sa pag-uusap, nang kumatok si Daddy at ang kakambal ko. Lumapit sila sa akin at hinalikan ako sa noo. Naupo sa tabi ko si Kuya Daniel, at si Daddy naman ay inayos ang mga dala niyang pagkain. O paano ba yan, mauna na ako. Aasikasuhin ko muna ang coffee shop. Balik na lang ako bukas, palem ni Jordan. Sige salamat best friend, sabi ko bago umalis si Jordan. Nakausap ko si Dexter kanina. Bago kami pumunta dito, dadalhin daw ang kambal mamaya. Si Migs at Seb daw ang magdadala sa kambal. Teka, may gusto ka bang kainin? Tanong ni Daddy. Yung mansanas na lang po Daddy. Namimiss ko na ang kambal. Anong oras daw po dadalhin ang kambal? Tanong ko. Maya-maya lang ay nandyan na ang kambal. Anak, magbakasyon kaya kayo sa Italy. Medyo malaki naman ang bahay ko dun, kaya hindi nyo na kailangan pang mag-hotel, sabi ni Daddy Enrico. Sasabihin ko kay Dexter. Alam nyo naman po na busy ang asawa ko sa ospital. Ayoko naman pong makadagdag sa alalahanin pa ni Dexter. Eto nga lang pong nangyari sa akin, ay alam kong dagdag sa alalahanin niya po. Kaya nga hindi na ako tumanggi na magstay sa ospital. Hindi na din ako nagpumilit na pumunta sa burol, at libing ni Papa. Ayoko na kasing mag-alala pa si Dexter, sabi ko. Manang-mana ka talaga kay Eleanor. Ganyang-ganyan ang mami nyo. Noon kahit may gustong-gusto siyang gawin o bilihin, ay inuuna niya muna na isipin ang nasa paligid niya, malungkot na sabi ni Daddy Enrico. Nagdadrama ka na naman Dad. Eto tissue o, binigay ni Kuya Daniel ang isang pack na roll tissue kay Daddy. Grabe talaga itong kuya ko, kapag inaasar si Daddy. Sa bagay, sila ang magkaugali. Pag-isipan niyong mabuti anak. Kahit ilang linggo lang. Para naman makalimot ka ng kahit kaunti lang sa nangyari sa'yo, sabi pa ni Daddy. Tumungutango na lang ako. Siya nga pala, kamusta po si Ate Karen? Tanong ko sa kanila. Okay na naman daw sabi ni Dexter. Huwag kang mag-alala, mamaya ay dadalawin ko si Ate Karen, sabi ni Kuya Daniel. Huwag nyo siyang papabayaan po ah. Kahit naman ganun ang nangyari sa amin, ay ate pa din naman po ang turing ko sa kanya. Lalo ko pang napatunayan na mahal niya ako, nung suluhin niya ang bala na para sakin. Nag-aalala din kasi ako kay Ate Karen, dahil sa sobra niyang minahal si Mark, at nang mamatay si Mark ay parang wala ng direksyon ang buhay niya, pag-aalala ko. Hayaan mo kambal, hindi natin papabayaan si Ate Karen.
Tutulungan natin siyang magbagong buhay, sabi ni Kuya Daniel. Natigil kami sa usapan nang kumatok sina Migs at Seb. Dala-dala ni Migs si Camila at si Seb ay kay Sofia. Inilapag nila sa kama ang kambal. Grabe, mukhang sanay na kayong mag-alaga sa kambal, sabi ni Kuya Daniel kina Migs at Seb. Siyempre, ikaw ba naman trained ni Mama? Daig pa namin ang nag-aaral sa school. Araw-araw may lecture kay Mama, napakamot si Seb habang nagsasalita. Ayaw nyo yun, pag kayo naman magkaanak sanay na kayo sa bata, sabi ni Kuya Daniel. Naku matagal pa ako, ewan ko na lang kay Kuya Migs, natatawang sabi ni Seb. Ako na naman nakita mo. Batukan kaya kita dyan, sabi ni Migs. Siya nga pala, eto nga pala yung libro na pinabibili mo sakin, binigay sakin ni Migs ang libro. Inagaw naman ni Kuya Daniel ang libro. Patingin nga, eto ba ang kinababaliwan mo? Bakit ganito ang pangalan ng author? Bob Itang manunulat talaga ang pen name niya, tanong ni Kuya Daniel. Tumango ako bilang sagot sa tanong niya. Ang weird pa ng mga title ng libro. Tignan mo na lang ito, ang Bampirang Pangit, panlalait ni Kuya Daniel. Weird pero maganda. Nakakatuwa nga yung mga libro ni Bob Itang manunulat. Gusto kong kumpletuhin yung mga libro niya. Sana nga makilala ko siya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi siya nagsasagawa ng mga fan meeting. Napaka-misteryosa niya, sabi ko. Kinuha ko si Camila dahil siya ang gising. Si Sofia tulog na tulog. Halos magdadalawang buwan pa lang simula ng mga anak ako, tapos grabe na ang nangyari sa akin ng dahil sa Eva na iyon. Napaisip tuloy ako tungkol sa sinasabi ni Daddy Enrico. Siguro nga ay kailangan namin na magbakasyon muna. Natigil ako sa pagmumuni-muni ko, nang may humalik sa labi ko. Anong iniisip mo sweetie? Tanong ni Dexter, habang hinahalikan isa-isa ang kambal namin na anak. Wala naman. Kanina ka pa. Tanong ko. Kakarating ko lang. Siya nga pala kasama ko si Dr. Julia Romero. Isa siyang psychiatrist and psychologist. Siya ang magiging doktor mo, sabi ni Dexter. Hello, sabi nung doktora. Di naman ako baliw, malungkot na sabi ko. Umupo sa tabi ko si Dexter, at inihilig ang ulo ko sa balikat niya. Sweetie hindi ka baliw, okay. Kaya kita papatingnan sa kanya, kasi para mawala ang mga nararanasan mong trauma. Kakapanganak mo lang, at may tendency na magka-postpartum depression ka. Alam kong malakas ka, pero yung mga trauma mo dahil sa nangyari sa'yo, ay kailangan magamot. Kailangan mo lang ng mga therapy. Huwag mong iisiping baliw ka. Nag-aalala lang ako, kasi gabi-gabi ay nananaginip ka ng nangyari sa'yo, paliwanag pa ni Dexter. Kambal, tama si Dexter. Kailangan mo yan. Huwag kang mag-alala ipapasabay ko sa'yo si Daddy. Kailangan din ni Daddy ng therapy sa utak, binatukan tuloy ni Daddy si Kuya Daniel. Langya ka hindi mo na ako ginalang, sabi ni Daddy tapos nag-peace sign si Kuya Daniel. Napangiti na lang ako. Alam ko naman na gusto lang nila ako pasayahin. Teka, ikaw na si Julia Romero. Yung classmate ni Kuya. Tanong ni Migs. Tumango naman ang babae. Dito ka na magtatrabaho. Akala ko sa Amerika na kayo mamamalagi. Tanong ni Seb. Umuwi kami kasi gusto ni Mommy umuwi ng Pilipinas. Actually last week lang. Ayoko lang ng walang ginagawa kaya nag-apply ako. Tamang-tama naman sabi ni Daddy na si Dexter na ang may hawak ng ospital, paliwanag ni Doktora. Magkakakilala kayo? Tanong ko. Oo ate, anak siya ng business partner dati ni Papa. One of the boys yan. Malakas uminom. Crush nga ni Seb yan hahaha, masayang sabi ni Migs. O siya sige mauna na ako at may pasyente pa ako maya-maya. Nice meeting you Ellen. Let's hang out kapag may time kayo. Migs at Seb, sabi ni Julia at pagkatapos ay umalis na. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. May kutob akong hindi maganda sa babae na iyon. Ewan, baka napapraning lang ako. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na din sina Daddy at Kuya Daniel. Pinaiwan ni Dex ang kambal, kaya naman umuwi na din sina Migs at Seb. Wala na daw trabaho si Dex, kaya siya na ang mag-aalaga sa kambal. Naalala ko naman ang sabi ni Daddy kanina. Dex, pwede ba tayo na magbakasyon sa Italy? Uuwi daw sina Daddy at Kuya Daniel sa Italy, baka gusto daw natin sumama. Sa bahay daw nila tayo tutuloy. Naisip lang naman ni Daddy yun,
kasi baka naman makatulong daw sa kalagayan ko. Pwede ba? Tanong ko. Gusto mo ba, sweetie? Tumango ako sa tanong niya. Okay, sige, tatapusin ko lahat ng trabaho ko, tapos magbabakasyon tayo. Isa pa, need mo muna umattend ng ilang therapy session, bago tayo magbiyahe. Okay na sayo. Napangiti ako sa sinabi niya. Thank you. Isa pa, pwede bang tawagan natin sa isa't isa ay nanay at tatay na lang? Yun kasi ang gusto kong itawag ng kambal sa atin para masanay sila na yun ang naririnig nila, habang bata pa sila. Okay lang ba sayo? Tanong ko sa kanya. Sure. Wala naman problema sakin, kahit anong tawagan natin. Sa totoo lang ang cute nga Halika na nanay, sabayan natin ng tulog ang kambal, napangiti ako. Sa totoo lang masayang-masaya ako, dahil binigay ng Diyos sa akin ang isang Dexter Delmar. Kinabukasan ay pinauwi na rin ako. Nakapag-session na ako kay Doktora Julia bago umuwi sa bahay. Sa totoo lang ang weird ng nararamdaman ko kay Doktora, pero binaliwala ko na lang. Isa pa, kaibigan siya ni Dex pati ina ng mga kapatid niya. Ayoko naman na magtamang hinala, tapos mapapahiya si Dex kapag mali ako ng kutob. Kasalukuyan akong nasa coffee shop, at 1 linggo na ang nakakalipas simula nang umuwi kami sa bahay. Nagpaalam ako kay Dexter, na gusto kong bisitahin ang coffee shop. Hinatid kami ni Dexter at kasama ko ang kambal. Kasalukuyang natutulog ang kambal sa office ko. Binabantayan naman sila ng isang staff ko. May problema ka ba, Ellen? Alam mo kanina ka pa tulala dyan. Libre magsabi ng problema sa amin, tanong ni Alex habang kumakain kami ng donut with coffee. Wala naman, sagot ko. Alam mo hindi ka marunong magsinungaling. Kitang-kita sa mukha mo na may problema ka. Gusto mo ba tukan muna kita para matauhan ka? Kailan ka pa natutong maglihim sa amin? Okay lang yung love life nyo ni Papa Dexter, ang lihim mo no, naintindihan namin yun. Bakit hindi na masarap si Papa Dexter? Tanong ni Jordan. Binatukan naman siya ni Alex. Ikaw talaga puro kakalokohan. Teka, ano nga kasi problema mo, Ellen? Sabihin mo na bago makabuo ng kwento si Jordan, kakahulan ng problema mo, sabi ni Alex. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko dun sa kaibigan ni Dexter. May tiwala ako kay Dexter, pero dun sa babae feeling ko nasa loob ang kulo, pag-amin ko. Bakit may nakita ka na bang motibo, para mag-isip ka ng ganyan? Tanong ni Alex. Wala naman. Siguro nagseselos lang ako sa sobrang closeness nilang dalawa. Alam kong mali ang mag-isip ng masama sa iba, kaso hindi ko mapigilan, sabi ko. Gets kita, girl. Pero wag ka muna mag-iskandalo, hanggat wala kang matibay na ebidensya, sabi ni Jordan. Sobrang pagmamahal mo yan kay Dexter. Natatakot ka na mawala sa'yo si Papa Dexter, kaya ka nakakapag-isip ng ganyan sa ibang tao. Mabuti pa mag-relax ka muna. Para maalis ang mga masasamang elemento na pumapasok sa'yo, natatawang sabi ni Alex. Grabe ka, natatawang sabi ko. Pagkatapos naming kumain, ay inayos namin ang mga inventory sa coffee shop. Ang tagal ko nang hindi nag-aasikaso dito. Nasa opisina kaming magkakaibigan, nang kumatok ang isa sa staff ko. Ma'am, nandyan po si Sir Dexter. Tawag po kayo, sabi niya bago umalis. Nakakapagtaka naman na hindi pumasok si Papa Dexter sa opisina. Dati-rati dumidiretso siya pag sinabi sa kanya na nasa opisina ka, sabi ni Alex. Tama siya, nakakapagtaka lang. Lumabas kami ng opisina. Nandun pa din naman yung isa kong staff na nagbabantay sa kambal. May pinapagawa kasi ako sa kanya, kaya nasa loob siya ng opisina. Habang naglalakad ako ay napasimangot ako, nang makita ko si Dexter kasama si Julia. Girl, sino yung kasama ni Dex? Tanong ni Jordan. Si doktora na sinasabi ko sa inyo, nakasimangot na sabi ko. Ay iba din ang feeling ko. I support you best friend, sabi ni Jordan. Napailing na lang si Alex. Behave okay, paalala ni Alex. Nang makalapit kami sa kanila, ay ngumiti ako ng pilit. Humalik sa labi ko si Dexter. Sino siya, Dex? Tanong ni Jordan. Siya nga pala si Doktora Julia Romero. Kaibigan ko at doktor ni Ellen. Julia, sina Alex at Jordan, mga kaibigan ni Ellen, pakilala ni Dexter sa kanila. Sasanduan mo na ba ang mag-iinom mo? Tanong pa ni Jordan. Hindi pa naman.
May kailangan pa kaming pag-usapan ni Julia. Dito na lang kami magme-meeting. Nasabi ko kasi sa kanya ang coffee shop ni Ellen. Na-curious siya, kaya andito kami, paliwanag ni Dex kay Jordan. Misplace Ellen. Makakatulong sa'yo ang coffee shop sa pag-recover mo. But suggest ko lang, baka gusto nyo palitan yung mga tables and chair. Yun bang more comfortable? Your place looks old. Try something new. Believe me, ang dami ko nang nakitang magagandang coffee shop sa Amerika, Marteng sabi nung Julia. Okay, we'll consider that, sabi ko na lang. Tara na Dex, meeting na tayo, sabi nung Julia. Tumalikod na ako at sinabihan ang isang staff na asikasuhin si Dexter, at ang bisita nito. Bumalik ako sa opisina ko, at pinagpatuloy ang mga ginagawa ko kanina. Pagkapasok namin nila Jordan, ay pinalabas muna nila yung isang staff na nagbabantay kanina sa kambal, tapos nilock nila ang pinto. Girl, naintindihan na kita sa ibig mong sabihin. Well, mabait siya kung titignan. Angelic face talaga, pero may something weird sa kanya, sabi ni Jordan. Alam mo, hindi ako mahilig mang-judge ng tao, pero sa totoo lang, ayaw ko din siyang makahalubilo. Yung vibe niya parang not welcoming. Hirap explain, sabi naman ni Alex. Anong plano mo? Tanong ni Jordan. Wala, kutob lang naman ang satin. Ayokong sumugod sa gyera kung hindi ako handa. Pinapanalangin ko lang na mali ako, sabi ko. Ang hirap talagang magtiwala sa tao. Yung akala mo na kilala mo na, minsan yun pa ang aahas sa'yo, sabi ni Jordan. Napatingin kami ni Jordan kay Alex nang ma-realize namin ang sinabi ni Jordan. Sorry cousin, hindi naman kita pinatatamaan. Nagkataon lang na pare-pareho tayong nagtiwala at naloko. Don't worry. Napatawad na namin si Jack, pero need niya pa din na patunayan na sincere siya at hindi niya nauulitin, sabi ni Jordan sabay yakap kay Alex. Medyo dumarami na ang customers, kaya naman ay lumabas na sila Alex at Jordan. Ako naman ay natira sa opisina, at inaayos ang payroll ng mga staff ko. Paminsan-minsan ay tumitingin din ako sa CCTV monitor na nasa opisina ko. Sa totoo lang nanggigigil ako kung paano hawakan ni Julia si Dexter. Pero tinitiis ko para na lang kay Dexter. Nanay, galit ka ba? Tanong sakin ni Dexter na kakapasok pa lang sa opisina ko. Hindi. May dapat ba akong ikagalit? Tanong ko sa kanya. Huwag ka sanang magagalit kay Julia, nagsuggest lang siya. Gusto niya lang makatulong, sabi ni Dexter. Hindi naman ako galit. Tama naman yung mga sinabi niya. Hayaan mo kapag dumami na ang kita ng coffee shop ay magpaparenovate ako, sabi ko. Ihahatid ko muna si Julia sa ospital, bago ko kayo sunduin, sabi ni Dexter. Pagkatapos ay humulik sa labi ko bago umalis. Grabe, hindi man lang sakin tinanong kung okay lang ba sa akin o hindi. Tinapos kong lahat ng trabaho ko sa opisina. Nakikisama naman ang kambal, dahil sobrang tahimik nila. Pagkatapos damidi sakin ay matutulog. Halos maggagabi na kami nung sunduin ni Dexter. Nagka-emergency daw kasi sa ospital, kaya natagalan si Dexter. Pagka-uwi namin sa bahay ay dumiretso ako kaagad sa kwarto namin. Inasikaso ko muna ang kambal, habang si Dexter ay kinausap si Papa Emilio. Nakalimutan nga munang magpalit ng damit, bago makipag-usap kay Papa Emilio. Siguro lagpas na 1 oras, at hindi pa din bumabalik si Dexter. Ate Ellen, baba ka na daw sabi ni Mama. Kakain na ng hapunan, sabi ni Seb. Asan si kuya mo? Tanong ko sa kanya nang buksan ko ang pinto. Kasama niya pala si Yaya Cora. Siya ang yaya ni Dexter simula nung bata pa siya. Pinapasok ko ito kasi siya ang magbabantay sa kambal. Kausap pa si Papa. Lalabas na din daw sila sa study room, sabi ni Seb. Sabay kami na bumaba ni Seb. Nagpunta kami sa hapagkainan, at naupo sa kanya-kanya naming pwesto. Hi Tita Letty, si Dex po, tanong ni Julia. Nagulat ako nung magsalita siya. Kanina lang magkasama sila, tapos hanggang sa bahay makikita ko. Oh hi Julia, halika maupo ka muna, at sabayan mo kami sa pagkain, pag-aalok ni Mama. Naku, tamang-tama at gutom na ako. Tutal matagal pa naman ang flight namin ni Dexter, kaya may oras pa kami kumain. Medyo napaaga lang ako ng dating. Dapat ay magkikita kami sa airport mamaya.
Kaso naisip ko na daanan na lang siya dito, masayang sabi ni Julia. May lakad kayo ni Kuya Dex? Tanong ni Migs. Oo, pupunta kami ng Amerika. Nagka-emergency kasi doon ang uncle ko, at kailangan ng isang neurosurgeon, kaya hiningi ko ang tulong ni Dexter, masayang sabi ni Julia. Bakit wala bang ibang doktor sa Amerika at kailangan si Dexter? Tanong ni Mama. Meron naman tita, kaso kailangan ko talaga ng tulong ni Dex. Para mas maintindihan yung mga doktor, sabi ni Julia. Pumayag si Kuya. Teka Ate Ellen, pumayag ka? Tanong sakin ni Migs. Hindi, maikling sagot ko. Ay sorry, hindi ba nasabi ni Dex sa'yo? Dapat talaga next week pa kami aalis, kaso ooperahan na si Uncle sa isang araw, sabi ni Julia. Tinignan ko ito. Wala akong makitang pagiging sincere sa kanyang mukha. Dumating naman si Dex. Nagulat ito nang makita si Julia. Napatingin ito sakin. Tapos ay bumaling din ng tingin kay Julia. Akala ko mamaya pa tayo. Hindi pa ako nakakapagsabi kay Ellen, sabi ni Dexter. Teka, nagdesisyon ka at pumayag, nang hindi kinakausap ang asawa mo. Medyo hindi naman ata ako pabor sa ginawa mo, sabi ni Papa Emilio. Halika muna at magsikain na muna kayo, at pagkatapos ay mag-usap kayo mag-asawa sa kwarto nyo, sabi ni Mama Letty. Kumain kaming pamilya. Sa totoo lang ay naiiyak na ako, pero hindi ko pinahalata sa kanila na masama ang loob ko. Panay ang kwento ni Julia habang nakain kami, habang ako ay tahimik lang. Pagkatapos kumain ay dumiretso ako sa kwarto namin. Alam ko naman nakasunod ko si Dexter. Pagkatapos niya ilak ang pinto ay sinimulan niya akong kausapin. Sorry nanay, sasabihin ko naman sa'yo ngayon, kaso naunahan ako ni Julia na magsabi.